Boss, magandang gabi at gabi natin ginagawa yung video na to. Meron tayo ditong i-review na Joson amplifier. So i-review ko siya na hindi ko pa tapos ma-repair. Sisimulan pa lang. So maganda itong i-review natin para makita nyo yung laman kung anong sitwasyon ng amplifier na to. At makatulong tayo sa mga gustong bumili nito. Matulungan natin sila mag-desisyon kung gusto na talaga nila yung ganitong amplifier. Okay? So ang i-review natin ngayon ay yung isa sa mga pinakasikat na amplifier brand ngayon ay Joson. Yan. Yan. Ang model niya ay GS1010B. So meron siya ditong display. Yan, meron pong display yan dyan. Naka-unplug nga lang. Tapos dito naman ang controls niya sa MP3. Medyo hawig siya sa mga todo okay, di ba? Yung design medyo napapansin ko lang hawig. So play, previous, next, tapos ano to? Loop ata, equalizer, tapos input. So dito ka maglilipat ng input, walang input selector dyan kung hindi ito lang. Tapos tika lang, i-plug natin para makita nyo yung makita nyo yung display niya. Ito yung power niya. Ayan yung display niya mga boss. So dito kapag pumindot ka dito, dito lahat ng input. Tika lang, ba't parang matigas? Matigas yung hindi na mapindot yung hindi na mapindot. Siguro sira na rin tong switch. Double check ko na lang yan. Napahiya tayo. Napahiya tayo. Kwento-kwento tayo dito ng input eh. So posibleng may tama na tong switch. So may ilaw yung volume niya. Sa baba naman may dalawa siyang mic input. Yan. Tapos mic volume. Tone control para sa mic. Mic bass, mic treble. Tapos echo. Dito naman sa gitna yung SD card at saka USB. Tapos yung tone control niya low, mid, high. Yan. Wala na siyang balance, no? Walang balance dito. Okay. So, yan yung laman niya. Joson. Yung price nito, sabi ng may-ari, 6,000 daw yung bili niya. Paki-confirm na lang sa sa mga online. Tingnan niyo na lang mga boss. Nasa around. So, ayan, amplifier, MP3 amplifier, FM radio, Bluetooth audio. So, ewan ko dito kung bakit baka kinalawag na ng gusto. Patayin natin. Ngayon, lipat tayo sa ilapag ko muna yung camera dito. Iikot ko lang to mga boss yung amplifier Ikot lang natin. Yan. Pupunta tayo sa likod. Ito naman yung likod niya mga boss. So dito nakalagay yung output niya na max ay 500 watts. Yung serial number niya parang graphic equalizer. So may mga warranty yan. May mga nakalagay pa dyan na warranty. Speaker terminal niya 4 ohms hanggang 8 ohms, dalawa lang. Left and right lang yan. So, maganda to. Wala nang paligoy-ligoy. Yung input naman niya, isang line output. Tapos, A and B. B and A, baliktad. A and B. Para sa input. Tapos, antenna. Ayan. Yan naman po yung pinakalikod niya. Ngayon, pasok na tayo sa loob. Itong laman niya ng Joson. Punta muna tayo sa supply. Yung supply niya pala mga boss ay nasa 33 volts. Ayan 33. Ayan, 33. Tama ba yan? Lumabo na. Aha. 33. Batasan natin. So, yung transformer niya boss ay yan, aluminum lang yan. Tapos, yung laman niya ito. Yung gamit niyang power transistor, isang pares kada channel. 5200 at saka A1943. Tapos may blower na rin siya. So, sa mga, nabubulol na ako. Sa mga makabagong amplifier ngayon, yung mga naglabasan na budget amplifier na tinatawag nila, ganito na talagang uso yung heatsink nasa loob. O nasa gitna. Tapos may blower fan. So kita nyo sobrang dumi, lilinisan ko pa yan. Capacitor naman, power capacitor, main filter capacitor. So main filter capacitor niya ay malabo, 3,300 microfarad, 50 volts. So meron siyang apat. Yan. Tsaka yung pinaka diode niya andito. Meron din siya ditong fuse. Andito banda yung fuse niya, dalawa, tas regulator,
Nasaan yung relay? Nasaan yung relay section nito? Nasa loob ata mga boss yung relay o yung protect. O tika lang, baka hindi ko napansin. Speaker. Malamang mga boss, nasa loob ang relay nito. Nasa loob ng ano. Uy, bakit parang walang relay to? Meron ba? So ito yung speaker niya eh. Papasok. Tapos dito hindi ko makita. Oh, wala. Wala naman dito. Puro puti lang yan na ano. Hala. So kalasin na lang natin to pag ano. Bakit wala siyang relay mga boss? Hala. Walang relay ang ano na to. Power on nga natin. Bakit parang walang relay? Hindi ko nakita. Dito naman ito yung pinakalaman niya. Tapos ito yung board sa display, sa pindutan. Volume ng board. Board ng volume. Ano ba yan? Nabubulol tayo. Saksak ko nga uli. Wala oh. Walang relay pala yung ano. Meron o wala? Wala palang relay talaga tong amplifier na to. So abangan nyo mga boss yung repair vlog nito. Kasi mukhang wala talaga siyang relay. Wala siyang relay na makakapag ano. Kasi dito wala akong makita oh. So abangan nyo yung Joso na to. Wala siyang relay protection, okay? Wala akong makita. Double check natin, baka naduduling lang ako dito sa isa natin. Wala. Alangan naman dito, siyempre nandito yung relay sa main board. Oh, ito supply. Wala talaga oh. So tingnan natin, pag-aralan natin to. Abangan nyo pag ni-review natin to o pag ni-repair natin. Bakit wala siyang relay? Yan. Walang relay protection yung Joson 1010B. So i-correct natin yan kapag ano ngayon, kasi hindi ko pa kakalasin siya. Gawa ng review lang tayo. Abangan nyo sa repair vlog. Tapos i-attach ko na lang sa video na to kung sakaling meron talaga. Okay? Yung main board niya, kinalas ko na, kinalawang talaga yung mga jumper dyan oh. Yan. So dami talagang kinalawang na piyesa. Oh, ayan, kinalas natin. Wala talaga siyang relay protection circuit mga boss. Hindi natin malaman kung bakit wala. Pero oh, baka naman i-bash nyo ako porkit Joson to. Yung mga Joson pa natin kasi minsan mga ano eh, parang masyado namang sensitive eh. May masabi lang na hindi maganda sa pandinig ng tawag dito, paborito nilang brand eh. Ay nataon lang, wala talaga eh. Kahit saan ako tumingin, walang relay protection circuit. Yan. So sa ganitong model, wala talaga siyang relay mga boss. Nakadirekta talaga yung ano. So karamihan sa amplifier ngayon, mayroon talagang relay protection circuit. Pero dito sa design, kahit ano, wala talaga. Yan oh. Malinis yung board. Yan. Wala. Ito yung board niya sa harapan, kinalas ko na. Para yung mga kinalawang dyan na ano, katulad yan oh, mapalitan na. Wala talaga mga boss. Yan oh. Tinignan ko sa ilalim, baka dito, wala.